officers and men of the Philippine National Police, the officers and men of the Philippine Army, the Armed Forces, mga kababayan ko. Could anybody give the tikas pahinga order, please? Okay, Big One. Tikas! Ha! Kaning mga pulis ba, pag tikas pahinga, mas dakog bilangkan kaysa mga army. Ngano ka? I'd like to make an explanation to the Filipino people. Hindi masyado tayo. Trabaho. You know, when I was mayor for 23 years sa Davao, maraming namatay. And I was one of the favorite whipping boy of Dilima about the human rights. Nung kasing na-OIC ako right after the EDSA revolution, nung na-mayor ako, magulo ang Davao. Lahat nandun. And what is really worse at the time, it was a very bad policy, but everybody thought at the time that it was good. Every Filipino or foreigner for that matter would go and say that he is a anti-communist, yung alsamasa binigyan ng mga armas. Arms were freely given to everybody, and when there was a slowing down, kasi sa Davao, alam mo, nagpalayo yung mga komunista. Wala na tayong panahon mag-istorya kung bakit. Ang naproblema ko ang mga hoodlums. Then, the Shabu substance came into being. Hirap ako, so sabi ko, yung mga drogista, yung mga kidnapper, yung mga hold-upper, murder for hire, umalis kayo ng Davao kasi hindi, pag ayaw ninyo, papatayin ko kayo. At yung ibang umalis nga, buhay, yung ibang, yung hindi naniwala, patay. So no, there is a problem. Kasi lahat kasi ng namatay, binibilang, well, politika una yan. It started with politics. Yung lahat na namamatay dyan, pati yung nasagasaan, kukunan ng picture, padala ni Nograles doon kay Dilima, kaibigan naman sila. Pareho silang pangit. So, Dilima kept on hammering on me, due process, extrajudicial killing. And I was the one of the few mayors na national. And only because I was a criminal killing a criminal. Ngayon, bakit sa Davao nahinto yung droga? Nahinto yung at least barest minimum. Bakit ang Davao naging one of the safest city in the world? Bakit ang Davao ang negosyo pumasok at makita mo naman ngayon? Bakit ang Davao ang mga tao doon medyo disiplinado, walang suplado? Bakit kami sa Davao ang pakisama namin sa Moro pati Kristiyanos maganda? Well, one of the reason really is that parang neutral ako in the sense that makalapit sa akin because my lola was a Maranao, my lolo was a Chinese, but my father was a Cebuano. So yun ang sikreto ng Davao. Ang unang umalis ang komunista. Kasi ang pag-isip ko rin noon,
parang sosyalista. But the Communist Party of the Philippines is the extreme. And they want to get government by armed struggle. So, kami pagka-sosyalista namin, dito lang kami, maybe off-center, because my father ventured in Mindanao, nag-asawa sa dito, Mindanaoan, but we were really very poor. So I grew up in a environment of, hindi naman talaga yung gutom, pero hirap. So, madali kong maintindihan ang mga komunista. And as a matter of fact, last night I was talking with Halandoni. Because we were talking. Naintindihan niya ako. Kaya ako nakapagpunta ng Sarangani, sa bukid, kunin ko yung mga nabihag na police, na army. Because I could talk sense to them. Bakit man tayo magpataya na pareho man tayo pobre dito? So why do you have to weapon? But those are the things na limitado ako kasi mayor lang. Ngayon, naging presidente ako. Bakit maraming patay? Na ngayon, lahat ng patay, kaya ako galit kung nakikinig kayo, mga foreigners, ganito yan. Makinig kayo mabuti ha, ang hina pa naman ng utak ninyo. Bullshit yun. Kasi, yung kung ako nung mayor sa Davao, ito yung sinabi ko. Hindi naman ako gago magsabi patay no. At alam ko na nag-aral kayo lahat. And you know the circumstances where you can kill a person legally or any other thing would be illegal, extrajudicial. Yung tinatawag nilang salvage. Sa Davao kasi ganito. Hanapin ninyo ang mga durugista, mga kriminal, mga hold-upper, kidnapper. Hanapin ninyo, arestuhin ninyo. Pag ayaw mag-surrender at lumaban, and they present a violent resistance, and if you think that life, your life as an arresting officer in danger, shoot them dead. Period. That is the order until now sa inyo. Kaya sa Maynila, sabi nila bakit patayan nung nag-umpisa si Duterte? Kasi ang polis takot. Alam ko, 23 years ako, ang polis pag nademanda, on the day na, alam mo, ang mga abogado, ganyan, abogado ako eh. Pag demanda ka ng polis, mag-counter charges. At minsan, yung hearing sa polis, yung dinimanda niyang kriminal, na iwit, last to beard, yung demanda ng kriminal sa kanya na una, and he gets suspended. And that day, pero mga officer, after 2 years, but that day, wala ng trabaho, wala ng pagkain, wala ng... Hindi naintindihan ng mga loko-loko eh. Kaya ang mga pulis takot. Nung ako na presidente, sinabi ko, go out. Ano niya ako? Go out and hunt down the criminals. Arrest them. And if they offer a violent resistance, and you think that life, ikaw ang mamatay, kung hindi siya, tangina, patayin mo sila. Yan ang order ko sa iyo. That has not changed. Pag sinunod ninyo ako, wala kayong problema, ako ang bahala sa inyo. Hindi ako papayag na may militar o pulis makulong dahil sa utos ko kasi ang bayan natin hirap. Hirap na hirap ang bayan natin. Sa droga, Santiago, he's an officer ng armed forces. Sa PDEA siya. I don't have no reason to doubt about, hindi man niya personal kalaban. He told us that there are 3 million addicts now in the Philippines. Of late, huwag mo na lang pinangin yun. Yung 700,000, it's going up. It's gonna reach 1 million mark by the end of this month.
1 million drug addicts, pas 3 million nung sinabi ng PDEA. Ilan yan? 4 million. Nag-usap kami ni Widodo doon sa ASEAN Summit. Sabi ni President Widodo, we have the same problem. I have 4 million addicts. But there are about almost the largest, ang Indonesia sa about 300 million people. Tayo 104. Nearing the 4 million mark. Itong mga puti, ang utak talaga puti. But pasabot luspad. Walang dugo na... They cannot understand na ako hirap na hirap masyado dito ngayon. What am I supposed to do with the 4 million? Sabi pa ng easily done. Kindly record it and give it to the idiots. Why is Duterte killing them? Sending them to rehabilitation would be good. They do not know, or they do not pretend to know, or they are ignorant really, that in any government there is always the fiscal year, January to December. At that time, it was Aquino, itong budget ko ngayon pinapatakbo ko sa inyo, was a budget that was prepared by Aquino the previous year to be implemented this year. And the budget next year is being prepared now for implementation next year. Nobody but nobody at that time knew the magnitude of the contamination of drugs. Remember that I am a midstream president. Pumasok ako, ang budget umiiral na. Sila yung gumawa, at I don't know if you had an idea, na ganun pala karami ang tama natin. Tama yung DOH. Wala silang budget niyan, even the DSWD, simply because this budget now does not contain the following expenditures. Hindi ako makakuha, hindi ako makautang because that would be illegal. Na yung ibang budget doon sa ibang department, igastos ko para sa rehab. Because that would be just like stealing from Peter to pay Paul. Ika nga sa idiom. Hindi naintindihan nila, daldal ng daldal. Ngayon, hinintay ko lang. Nung sinabi ko na, Dilima, you better hang yourself, alam ko na. And that is why I am now yung mga human rights. Halika kayo. Halika kayo dito. So I would be inviting the Human Rights Commission, the EU, Obama, if he wants to come here, si Bangki, sabi ko Bangkisan, Bangki-moon pala yung Bangkisan, hindi ko alam, Sun and Moon kasi. So I apologize for that FUPA. And if you read it, it's a Fox Pass, it's pronounced FUPA. Yan ang totoo. Ngayon, alam ko na. Sino nagpatay? May mga patay, marami illegitimate police action. Meron na napatay ang mga military sa Mindanao. It's a purely military undertaking a police action. Yung iba yung binabalot, sino nagpatay? Alam mo, marami silang karibal. The most sabihin ito sa mga putang inang bantay ka sa akin pagpunta niyo dito. Di ba nila alam na pati mga police generals at police involved? At lahat yung pinatay, nagpatayan sila because unahan na nila kasi these guys will be these killers. Nagpapatayan sila kung sinong pumait kay Garbo, sinong pumait kay Luot. Did it ever occur to you that there was also a silencing stage? Mostly sila lang. Pero ang patay lahat sa wina, tinatapon nila kay bato sa akin sa pulis. Ma'am, how stupid can you really get? Nga sabi niyo, bakit mo ini-insulto? Si Duterte, sabi doon sa EU, Europe, pinaka-unpopular daw ako.
Gago, tapos ng eleksyon, nanalo na ako dito. Ang boto dito, ang popular ang gusto ko. Warang buang. Wala. Ang popular ako. So, tapos naman ang eleksyon. 6 million na ang margin eh. Tapos hindi daw ako statesman. Excuse me? Hindi raw ako statesman. Ang pagkaalam ko, tumakbo ako ng presidente, wala mang posisyong statesman doon sa amin. Bakit mo man ako pilitin maging statesman? Madumero ang bunganga ako. Eh kasi tarantado kayo. You know, you get a retort to me that's really bullshit. Because you yourself are bullshitting us. Hindi pa nga nila alam, hindi nga alam kung sino nagpapatayan. Why do you attribute all the killings in Manila to the police and me? When as a matter of fact, you know that they were gangsters, including police generals. Di yung unang birada, di binabalot ng plaster. Sabi ko, that is not the job of the police to make mummies. Sa Egypt lang yan noon. Bakit mo gawin, mama? Bakit mo sayang-sayang ng panahon? Why would we waste our time wrapping a body with to make mummies out of those? Kaya ako galit. Ako, pagka you just treat me fairly, wala ka talaga. Nagpapakong baba ako. Ako, gano'n ako eh. Kung dito yung tao, dito ako. Kung dito, dito ako. Hindi mo pa natakiran. Nagsisir ako sa inyo lahat, mga officer. How do I address you? Sir. Eh, kasi tayo, ako naman yung from the ranks rin ako. So, nasanay ako mag-sir. Sanay ako, pag ako. Eh, kasi tayo, ako naman yung from the ranks rin ako eh. So, nasanay ako mag-sir. Sanay ako, pag ako, Fiscal, Special Counsel, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Pag to, naging OIC Vice Mayor ako ng Davao. Sa buhay ko, nagsasir ako. Basta mga policeman, ma'am, sir. Marunong ako magrespeto sa kapwa ko tao. Pero itong mga, lalo na yung mga mayaman, o kaya itong mga hambugiro na mga ibang sabi ko, ikaw, Amerika, sige ka human rights. Ngayon mga sa Charlotte ngayon, state of emergency na bakit? Pinagbabaril yung itim. Basta na kayo ka, bang! Kaya sabi ko si Bato, mag-prepare ka kung sinong general padala mo noon sa Amerika. Raportor. Paimbestiga mo rin. Ininteresado tayo at pinagbabaril nila yung mga black people sa Amerika. Ganon niya ang Amerika eh. Pointing at us, hindi niya alam that Vietnam is sort of pointing at his face. Ikaw, Duterte, di ikaw rin, double barrel. Puto. Suwat kung ayaw na nila. May China, di Russia. Punta na nga si Bato. Napunta na si Bato doon. Sabi ko kasi, punta ka doon. Kaya kung magkalabuan ito, nabalik na. O, Bato, saan? Siya said, naalata na siya, buwag na ta, dito na lang ta. Isa ka pang intrigador. May sulsulan itong Amerikano, kandidato ko dito. Ibig sabihin, before you condemn, men, pakinggan ninyo ito men judge best when they condemn. Pinakamahusay ang husga sa tao, lalabas yan. Lalo yung husga na yan, kasamaan sa kapwa ng tao. Before conducting dilema, chairman ng Human Rights, Senador, wala mang pinail isa. Sige, yaw-yaw sa akin. Ayoko naman siyang patulan kasi pangit siya. Baka patulan ko, tapos, sige, mag-usap tayo, Mayor. Na. Tapos, saan, ma'am?
Ikaw kung saan mo gusto. Alam ko na noon pa. Totoo alam ko na. Kaya sinabi ko, Dilima, I am listening to you. Hindi dyan nakuha. Akala siguro yung bibiro ako. Hindi akalain. Alam mo, when you get to be president, marami na rin ibang bansa na, gusto mo lang. Sige, kaibigan tayo. So, alam ko na. Nasabi ko, Dilima, did I not tell you that I was listening to you? Kung pagsabi ko, go hang yourself, yun na yun. Dumaan na sa kamay ko. Pero hindi ako sabi ko, hayaan ko sila, Bit Aguirre. Sige. Siya yun. So, ganito yan. Sabi ko sa mga opisyal ninyo, be careful. Kayo na sa likod, mapaproblema kayo nito. Hindi na masyado. Narco-politics has entered the Philippine democracy. Bantay kayo dyan. Kaya ako hindi pumayag na mag-eleksyon ngayon. Kasi yung mga mayor, gobernador na sabit, they will still have the money to spend and be in power. Pag hindi mo na if we cannot destroy the apparatus now, tayo, the next generation will be compromised. Ang anak ninyo na mga high school ngayon, wag na yan sa college. Hindi na masyado. Pero delikado pa rin. Ang mga apo ninyo. Sabihin ko sa inyo, ang pinaka sa tao yung ang apo natin. Hindi pa nga tayo sa anak Apo. Basta apo. Isang araw kami makipaglaro sa apo mo, maligaya ka pa. Kaya sabi ko sa lahat, I will end by saying, hindi pa pala, huwag mo nang end kay, how many hours this? Ilan yung dumaan dito? You'll get mga 200,000 each. Pamatay pa, karami pa dyan. No, basta, remember, if I have time, you listen to me. Sino ba nag-aral sa Davao ng basic police course, officer's course? Yung dumaan sa lecture ko. May notes pa kayo? Yung matrix ko? Makinig lang kayo. Meron kasi ako, when I got married, I passed the bar, class 72, bar 72 ako. Nung nag-asawa ako bigla, kaanak ako, hindi ko akalain na mahirapan ako sa... So I had to teach yan sa Police Academy sa Mental. So 1973 hanggang ngayon, nagle-lecture ako. Pag mag-lecture ako sa inyo, tingnan ninyong mabuti. Tingnan ninyo yung matrix na dumaan sa akin. It's about 1 hour 10, 30, the most. Makinig kayo, yun na yun. Yun na yun ang buhay ninyo pagka-pulis. Alam mo na lahat. Sundan mo lang yung akin. Gano'n naman yan. Arrest. With warrant, without warrant. With warrant, court. Without warrant, 9, 18, 36. Gano'n yan. Tapos, yun. Filing of cases. Wala nang basa-basa. Alam ko man, hindi kayo nagabasa noon. Subasa pa dyan. Ito, binisaya lang, pero yun na yun. Yun ang tapos search, arrow, with warrant, description, residence, exactly ano yan, without warrant, at pursuit. Dito, escapo. Yun. About 30 minutes. Yun na yung pagka-pulis mo. Tapos dito, kasi bigyan ko itong mga military ng because the advent next is terrorism. Hindi na masyado yung paraan. If we get lucky to have a peace agreement with the communists, then they would labanan ito ng covert. Bigyan ko yan sila ng Glock. Magbili ako ng lahat tayo sundalo, bigyan ko ng Glock.
Kasi kung wala ng kalaban, makita kayo sa bayan, mag-inuman yung pulis dito, inuman yung sundalo doon, pagkatapos magbarilan yan sila. Para mga gago. Tangina. Ang basa ko minsan, Army and Police, buti hindi ko inabutan, sapakin ko na. Kaya mag-inom. Pag human, mag-ilog sa morar, bagwapog tingog ang mga yawa. Tapos mag-initay kasi katupong pikas, dugay nas buki, doon nakakanaog, mangilog na po, pag human, o kinsalay tigas, barilay na yun. Awarding, asam kong award ninyo. Basing nga, wag clip sa papel, bahala ka diya. So, bigyan ko rin yan sila because the next generation is terrorism. No, hindi mo na, I cannot discuss the things that we plan to do. It's supposed to be public, but mainly it's gonna be something like a covert operation. Crime and detection yan. Ang kalaban mo dyan, isa, dalawa, tatlo. If ever may encounter ka sa bukid, could not be more than 100. Ano yan? But be careful, kasi itong komunista, mabilis yan. Itong sila, static yan. Just like in Hulo. Basilan is very small. I mean, if you get about 10 battalions there, I'm going to get something like, Dolores-Ana is asking 20,000 additional troops. Ako, I would like by next year, tapos na sana. I don't know how many months yung soft training. So I would have something like about 10 to dito. Mobile to rural, urban terrorism rather. But that will be our planning in the days to come before Christmas. So, maghintay lang kayo, you just do your work. Huwag kayo magtakot. Huwag kayo magtakot na. No? Just remember the guidelines. I gave you the standard. Only if, pagtingin mo, in the convention by the chiefs of police sa Europe at is America. Sa Amerika ngayon, pag sinabi, down ka talaga. O hands up ka. Pag nagkamali hands up, tapos ang kamay mo nag-travel sa bulsa. They are agreed now na, o dito sabihin, violation ng human rights. It is now agreed amongst them na any overt action, pag sabi taas ang kamay, tapos magbaba ang kamay mo kung saang bulsa, basta nagkamot ka ng itlog mo kay Makati, putang ina, patay ka. So, di ba malaman mo man, pag magbunot ng ganon, huwag ka na maghintay. Huwag kadot ng sirkik, ang akong pusod na mamang. Wala ka ng panahon magano. You know, if you kill a person on a judgment, wala kang malis, except that you thought at that time that you were in danger. That is good faith. Wala talaga yung ikaw pa nga. Kasi mag-aristo ka ng ganon, tapos nagkamali ka. You just, ito lang ang remember mo, ha? Init eh. Ayaw naman na igapon. Hindi, lipat natin. Samaw kasi ang... Lipat natin. May ano na lang, yung... Ito na lang. It's always... gamitin ko lang itong figure, You're the policeman. Ano ka? At the time sa enkwentro, were you a policeman or not in the performance of duty? Meaning to say, kung ikaw ang pulis, nakaharap mo ito, nagkabarilan kayo, ano ang sitwasyon mo noon? Nagtatrabaho ka as a police in the performance of duty, yun. Ngayon, ikaw pulis, at that time nagkabarilan kayo, ano ka?
Wala, nagapi-hapi. Kaharap yung army. Nang ina, nag-agawan ng mic, nagbarilan. At that time, ano ka? Were you in the performance of duty? No. Yan. Ngayon, ikaw, police ka. May terorista dito, drug addict, binaril mo, naka-auto ka, brrrt, tumama dito, 10 tao patay. You are engaged in a terrorist. Are you responsible for the killing here? No. Why? Because collateral damage yun, you were in the performance of duty, you could not have stopped the bullets, and you have every right to defend yourself. Performance of duty and self-defense. Ikaw, polis ka, sige, pangobra diya sa, pangapago diya sa sabungan, nag-away, na usa ka civilian, gi-away ng baril nimo. Are you in the performance of duty? Ngayon, nagbarilan kayo doon sa Kristo, may namatay dito tindera, marami may yan sabungan, lumusot yung bala mo. Liable ka dito? Yes, because at that time, you are not in the performance of duty. That's about it. Pak. Thank you so much, sir. Let us now proceed to the photo opportunity. Let's proceed to the first batch from the command group, directorial staff, the regional executive senior police officers, provincial directors, CD directors, battalion commander, the executive senior police officers, the provincial executive senior police officers,